Nakakaraang linggo, ako ay nakakaramdam ng konting, I would say, panlalamig sa spiritual na buhay. I would say yung naiiga yung iyong kalakasang spiritual. Ganun ang nangyayari kapag ka, alam natin kung anong pinanggagalingan nun. Kapag ka gumagawa ka sa sarili mong kalakasan. Kapag ka pinipilit mo, marami tayong term para dyan maasak sa sarili mo, pinipilit mo na, sa sarili mong lakas ka na kumukuha, right? Pero kanina, kagaya nung sinabi ko nung nag-disconnect kayo, nagbigay ang asawa ko ng perfect na salita para ilarawan kung ano yung nararamdaman ko this past few weeks. Okay, kanina naglolokohan kami. At nung nag-share si Mami ng kanyang health, alam ko naman kay July, talagang biro lang yun. Actually, tawanan niya kami. Nung si Mami ay nag-share ng kanyang kalagayan physical. Nagbiro si July, tinapik niya ako at ang sabi niya sa akin, ikaw kasi, mag-step up ka kasi. At naintindihan ko kung ano yung pinanggagalingan ng asawa ko. Anyway, kaya lang yun ang perfect na salita kasi alam niyo sa totoo lang, may ilang linggo na yun ang lagi kong sa nasa loob ko, yun ang pinanghahawakan ko. Kaya ko. Ang kailangan lang ay magsumikap pa akong lalo. Kaya ko eh. Etong retreat na to, magiging matagumpay to, kinakailangan gawin ko. Kinakailangan gawan ko ng paraan. Kinakailangan paghusayan ko. Nagka-problema dun sa retreat. Yung venue, nakuha namin yung lugar. Biglang sinabi sa akin ng caretaker na iba yung bayad nung venue doon sa gamit ng aircon. At unang beses na talaga nakipag-away ako. Kahit ako hindi ko mapaniwalaan kaya kong gawin yon. Tapos ang pumapasok sa isip ko, pagka itong mga batang to inainitan, magrereklamo sa mga magulang to, tapos pag nagreklamo to sa mga magulang nila, magsusumbong sa school at ako babalik sa akin lahat yung reklamo na yon. Tapos alam nyo na kung ano ang kabaligtaran nun. Kapag kasi naging matagumpay itong retreat na to, credit to sa akin eh. Pagka pinaghusayan ko, sa akin lahat ng ano nito, kinakailangan pagsikapan ko. At talaga, mag-step up, talagang ganon. Yun ang postura ng puso ko. Nasa sarili kong kalakasan ang pagiging matuwid ko. At alam nyo, pati na ko retreat, ganon. Hindi ako maging pagpapala doon sa mga bata. Yung aking panalangin ay pilit. Yung aking mga patotoo ay walang buhay. Nakapangyarihan. Alam nyo, hanggang meanwhile, kasi unang session yun, init na init yung mga bata. Nag-aalala ko dahil naiinitan sila. But more than that, nag-aalala ko na baka mamaya hindi sila maging masaya doon sa retreat, ganon. Yung speaker na kaibigan ko nandun sa loob ng venue, init na init sila. Init na init, pero nagtuturo siya. At alam nyo, nandun ako sa gilid, iniisip ko, palpak na yung unang session. Talagang hindi natuto yung mga bata. Siguro iniisip ng mga bata ay, ano ba naman tong binayaran namin na to? 2-3, walang aircon, yung ganun ba? Lumabas yung speaker, nagkwentuhan kami at ang sabi niya, alam mo, JM, mainit lang talaga, pero yung mga bata, palagay ko, sabi niya, alam mo, nagpapasalamat ako, kumikilos ang Panginoon eh. Kumikilos ang Panginoon, may mga tanong sila, may mga gusto silang pag-usapan. Alam niyo kung sino anong oras na yon nang hindi nakaranas ng pagpapala? Ako, nandun ako sa labas nagpupuyos ako sa galit, nagka-chat ako dun sa kausap ko dun sa venue, nakikipag-away ako dun. Meanwhile, yung mga inaalala kong bata, tsaka yung inaalala kong speaker, nandun sa loob, nag-aaral ng Biblia. Sabi ko may mali. Bakit ganito hindi yung venue ang problema, mga kapatid? Ang problema ko yung puso ko. Ang problema ko ay gumagawa ako sa sarili kong kaparaanan ng aking katwiran. At yun ang mensahe pala natin in a few minutes. Self-justification.
Nasa sa sarili kong gawa ang ikatatagumpay ko. Kinagabihan, nagbukas na yung aircon. Nakipagkasundo na ako na bibigyan kami ng 4 hours na libreng use ng aircon. Natin ko sa 2 oras sa gabi, 2 oras pag Friday, gano'n. O sa aircon, nakikinig yung mga bata. Sabi ko, gusto kong umamin sa inyo, hindi ayos ang puso ko. Tapos kinuwento ko sa kanila, patotoo ko. Sabi ko kasi, papasalamat ako sa Panginoon kasi nahihirapan ako na ipaliwanag dun sa mga bata, unbelievers, marami sa kanila unbelievers, kung ano ang ibig sabihin ng righteousness, ano ang ibig sabihin ng katuwiran. Alam nyo, binigyan ako ng Panginoon ng pagkaganda-gandang paliwanag ng righteousness na makukuha ng mga bata. Sabi ko, kagaya nung nangyayari sa akin. Ang ibig sabihin ng righteousness, at least yung self-righteousness, ay gagawa ka ng mga sarili mong kaparaanan para maramdaman mo at maipakita mo sa mga tao na okay ka. At ang sabi ko sa kanila, may mga tao ang ginagamit sa righteousness nila ay grades. May mga tao ang ginagamit nila sa righteousness nila ay mga kaibigan nila. May mga tao ang ginagamit nila sa righteousness ay mga relationship. At may mga tao na ang ginagamit nila sa righteousness nila ay mga program. Ako yun. Kaya ako aligaga. Kaya ako tuliro. Kaya ako anxious. At sabi ko sa kanila, alam nyo, sa totoo lang, patawarin nyo ako, hindi nga rin ako anxious dahil nagmamalasakit ako sa inyo eh. Anxious ako dahil yung kalalabasan ng retreat na ito ay para sa akin. So, ganun yung unang araw at aligaga ako, tuliro ko. Ganun. At sinasabi at doon sa mensahe na yun na pag-usapan namin na kapag kasi uhaw na uhaw ka, hindi ibig sabihin no na nagkulang ang Panginoon. Ang mensahe ay doon sa babae na nasa well, yung sa John chapter 4. Ang mensahe namin ay ganito, kapag ikaw ay umiinom mula sa maling source, kahit uminom ka ng marami, hindi mapapatid yung uhaw mo. Yung babae dun sa balon, ang ginagamit niyang pampatid ng uhaw niya ay yung kanyang mga relationship. Kaya di ba dun sa kwento, 5 asawa siya. Nakilala niya si Kristo at nung nakilala niya si Kristo, tumakbo siya pabalik doon sa kanyang bayan at pinakilala niya si Kristo. Satisfied na ako. Hindi na ako, nasumpungan ko na yung hinahanap ko. At ang sabi ko sa mga mag-aaral sa estudyante nung gabi na yon, kaya uhaw na uhaw yung ESP teacher nyo kasi kung saan ako umiinom. Dahil ang inaakala ko, yung gawa ng mga kamay ko, ang makakapagbigay ng katuwiran sa akin. E di Friday, dumating yun yung retreat. Lagi namang gusto kong i-share sa inyo yung mensahe ng aking kaibigan na inanyayahan ko. Sabi niya sa akin, ang mensahe niya ay patungkol doon sa prodigal son. Sa totoo lang ay hindi naman na bagong kwento sa atin. Hindi naman na lagi naman nating minimensahe yun. Ako, lagi kong minimensahe yun, lalo na ako. Pero nakinig ako doon sa mensahe. At ang isa sa mga tumatakdake sa akin doon sa mensahe, isipin nyo yung bunsong anak. Saan siya galing? Galing siya sa babuyan. Marumi siya. Mabaho siya. Hindi siya karapat-dapat doon sa ama niya. Pero alam niyo mga kapatid, kung sabi ng speaker, at gusto kong i-share sa inyo to, kung siya ay nag-antay muna na luminis siya bago siya lumapit sa ama niya, mamamatay siya sa gutom. Kung siya ay nag-antay na maging mas acceptable siya, o nag-antay siya na medyo nakabawi-bawi na yung spiritual na buhay niya bago siya lumapit, malamang sa hindi, namatay na siya sa gutom bago siya nakalapit. At ang akala ng speaker, ang kausap niya, yung mga estudyante, hindi niya alam, ang kausap niya, yung kaklase niya, ang kausap niya, yung teacher. Ano ba kalagayan mo ngayon? Ano ba ang kalagayan ng spiritual na buhay mo ngayon? Wala bang panalangin?
Punong-puno ba ng pag-aalala? May kasalanan ba? May panlalamig ba? Abay, lumapit ka. Umuwi ka. Huwag mo nang antayin na mainit. Hindi pa po mainit ang spiritual na buhay ko kaya hindi ako makalapit Pagka inantay mo na, na uminit ka muna spiritually bago ka lalapit, hindi ka nalalapit. Kung kinakailangang lumapit ka sa Diyos ng amoy baboy ka, abay lumapit ka. At ano ba ang alam nyo, ang isang bagay na talagang naging pagpapala sa akin ay ito. Sabi ng speaker doon sa mga estudyante, mas mabuti ang Panginoon kaysa sa inaakala nyo. God is kinder than your greatest imagination. Alam nyo bakit? Alam nyo, tinuturo ko sa mga estudyante ko yun, pero alam nyo kung bakit naging malaking pagpapala sa akin yun. Kasi, iniisip ko na pambihira, hindi, siguro talagang galit na Diyos sa akin ngayon kasi hindi ako nananalangin Siguro galit na Diyos sa akin ngayon kasi hindi ako nagiging mabuting mananampalataya Siguro galit na ang Diyos sa akin ngayon dahil maraming mga box ang hindi ko na-checkan. Siguro galit na Diyos sa akin ngayon kasi ito yung mga bagay na dapat kong ginagawa, hindi ko naman nagagawa. Pero alam nyo, pinaalala sa akin ng Panginoon in a fresh way. Sabi ng Romans, wala nang galit para sa mga anak ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 8, wala nang paghatol laban sa mga anak ng Diyos. At ang paanyaya ay lumapit sa Panginoon. Dahil ang paanyaya sa atin, nung nasumpungan naman tayo ng Panginoon, hindi naman tayo mabuti nung nasumpungan niya tayo Nung nadatnan ba si Kuya Jimuel ng Panginoon, malinis ba siya? Nung nadatnan ba ako ng Panginoon, nung niligtas ba tayo ng Panginoon, kaaya-aya ba tayo? Ba't hindi? At ang hamon sa akin nung retreat na yon, at alam mo talagang papasalamat ako na kahit pala organizer ng retreat, kahit mga teacher na nagtuturo doon sa retreat, ay pwede pa rin pagpalain ng mismong retreat. Ang isa sa mga malaking pagpapala sa akin nun ay ano yung sinabi ng Psalms 51? The sacrifices of God are a broken and a contrite spirit. Ang alay na kalugod-lugod sa Panginoon ay isang bagbag na puso. Ang hinahanap ng Panginoon, ang ikagagalak ng Panginoon ay lumapit yung mga anak niya na nanlalamig. Na hindi ibig sabihin nun okay lang na hindi mag-pray. Hindi ibig sabihin nun okay lang na hindi magbasa ng Bible. Hindi ibig sabihin nun okay lang na magkasala. Pero ibig sabihin nun, ang mensahe ng gospel ay hindi mag-try ka pa. Hindi yun Hindi ang mensahe ng gospel ay hindi gawan mo ng paraan pag sumikapan mo. Be better. Diba? Yun ang mensahe ng mundo. Ang mensahe ng gospel ay sumuko ka sa Panginoon. Ang mensahe ng mundo ay kalakasan sa sarili. Gawan mo ng paraan. Dapat ikaw yun Dapat pag-husayan mo. Kaya nagkakandawarde-warde kasi hindi ka ganun Anong mensahe ng Biblia? Sapat si Kristo. Di natapos yung retreat. At papasalamat ako sa Panginoon kasi talagang busog na busog ang spiritual na buhay ko Kinaumagahan, sa retreat, nagising ako. Pagbukas ng cellphone, sabihin na natin may nangyari na sabihin na natin atake ulit sa akin. Bagay na gusto kong i-share sa ating lahat ay sapat ang Panginoong Hesukristo. Ang katuwiran natin
ay si Kristo. Hindi tayo pa pwedeng magsimula sa biyaya tapos magpatuloy sa kautusan. Hindi tayo pwedeng magsimula sa biyaya. At alam nyo, ang isang bagay na napatunayan ko ay paano ba nanakawin ng kaaway ang kagalakan natin? Hindi naman yan na pwedeng alisin ang kaligtasan mo kung ligtas ka na. Ang gagawin ng kaaway para nakawin ang kagalakan mo ay ito. Yung mag-isip ka na nung ikaw ay naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya, pero para magpatuloy ka ngayon, kinakailangan mo nang magpatuloy sa sarili mong kalakasan. Na ikaw ngayon, ang buhay Kristiyano mo at ang katagumpayan mo ay nakasalalay sa resources na meron ka. At dahil hindi mo maaabot yun, madi-discourage ka. Alam nyo, habang nakatingin sa akin yung mga estudyante ko na yun, nung retreat na yun, ang laging sinusumbat sa akin ng kaaway, ako, pinagsasabi mong yan, hindi ka naman ganyan eh. Di ba, hindi mo naman naisa sa pamuhay yan? Di ba, kulang ka nga dyan, hindi ka nga nagpe-pray? Di ba, hindi ka naman talaga spiritual? Hindi ka naman talaga totoo? Kaya mo naman ginagawa yung mga bagay na yan para sa iyo eh. Hindi naman, at sa totoo lang, di ba? Hindi ka sapat. At alam niyo kung ano ang magandang sagot sa kaaway doon? Tama ka, hindi ako sapat. Pero sapat ang Panginoong Hesukristo ko. At alam niyo, ang natapos yung retreat na yon, na ang sabi nung mga estudyante, Sir, papasalamat kami dahil nakita namin yung mga Diyos-Diyosa namin. Nakita namin na hindi naman pala namin iniibig ang Panginoon ng higit sa lahat. Ang hindi nila alam, yung mismong teacher nila, ay nilabas din ng Diyos lahat ng Diyos-Diyosan niya. Kaya mga kapatid, yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, at yun ay mahabang patotoo, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung katugunan dun sa panalangin na yun. Na kung meron man sa atin, at ito'y pag ginawa ng Panginoon sa puso ko, hindi nakasalalay ang katagumpayan natin sa performance natin. Dahil hindi naman tayo naligtas sa pamamagitan ng performance natin. Uulitin ko yun, at alam nyo, talagang naging malaking mensahe sa akin yun. Dahil hindi ka naman naligtas sa sarili mong performance, hindi ka lalago sa sarili mong performance. Ngayon, ano ang tapos kagabi pinakikinggan ko yung mensahe na yun. Ang sabi nung kanta nung pinakikinggan natin kanina, isipin mo, anak ng Diyos. Kinakausap tayo eh. Minsan kahit di natin mapaniwalaan, anak ng Diyos. Yun ang titulo na meron tayo eh. Isipin mo kung anong espiritu. Isipin mo kung sinong espiritu ang sumasa iyo. Isipin mo kung sinong ama ang ngumingiti sa iyo ngayon dahil kay Kristo. Alam nyo, hindi ko maarok yun. Nang dahil sa suot natin ang kaluwalhatian ni Kristo Jesus, nakangiti sa iyo ngayon ng Ama. At ang sabi nung kanta, pagbulay-bulayan mo, kung sinong ama ang humingiti sa iyo ngayon. Pag-isipan mo na si Kristo ay namatay para maligtas ka. At alam nyo, yung ang naging pagpapala nun sa kaluluwa ko ay para siyang comfort, para siyang kaaliwan na huwag
Huwag kang manganlong sa sarili mong kapangyarihan. Hindi mo naman kinakailangang magpanggap para mahalin ka eh. Ang ganda nung sinabi dun sa mensahe na yon na ikinagagalak ng Diyos na maghanap ng mga nawawala. Mga kapatid, pag bulay-bulayan natin yon, ikinagagalak ng Diyos, nagagalak ang Panginoon na naghahanap siya ng mga nawawala. At alam niyo, nakaupo ako doon, sabi ko, ako yun eh. Maaaring ligtas na ako, pero ang tagal ko nang nalalayo ang tagal ko nang nanlalamig. Ikinagagalak ng Panginoon na hanapin yung mga nalalayo. Hindi simangot, hindi sumbat ang isasalubong ng Ama sa mga anak niyang umuuwi. At mga kapatid, yun ang hamon sa atin. Yun ang hamon sa akin na manganlong sa katwirang binigay ng Panginoon. Sabi rito mga kapatid sa Philippians chapter 3. Verse 3, "For we are the circumcision, who worship the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church, as to righteousness under the law blameless. But whatever gain I had," sabi ni Paul, "I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, now not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead." Salamat sa pagkabasa ng Panginoon sa salita ng Diyos. Anong sinasabi ni Pablo rito? Para sa mga tao na nag-aakala na kaya nilang maging matuwid sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. In fact, ang term na ginamit ni Pablo dito, para sa kanilang mga nag-iisip na meron silang confidence sa flesh. Silang mga nagmamapuri, silang merong kapanatagan na nakasalalay sa kanilang laman, sa kanilang sariling gawa. Sabi ni Pablo, kung tutuusin, meron din akong maipagmamalaki. Sa pagsunod sa kautusan, ako'y walang blame eh. Circumcised on the 8th day. Ako'y galing sa lipi ni Benjamin. Ako'y isang purong Israelita. Sa kautusan, ako'y isang Pariseo. At kung ang pag-uusapan lang ay consistency, kung ang pag-uusapan lang ay zeal, sobrang, ito ang commitment ko. Nakikipag-away ako sa mga pino-persecute ko yung mga Kristiyano eh. Sobra sigasig ko eh. Meron akong kaalaman eh. Sa kautusan ako ay isang Pariseo eh. Hindi ako basta-basta Hudyo eh. Naalalaman ko yung mga bagay na yan eh. May karunungan ako eh. May sarili kong kalakasan eh. Pero nakita niyo mga kapatid kung ano sinasabi ni Pablo rito. Kung ano man yung kapakinabangan sa akin, itinuturing kong kawalan upang makilala ko si Kristo. Ano ang katwiran natin? Ano ang mga typical na pinagmumulan ng katwiran ng mga tao? Kayamanan, ari-arian, kapasidad, accomplishment career-wise, pagtupad sa tungkulin sa pamilya, mga relationships. Interestingly, alam nyo, yung mga bagay na yan, yung shinare ng mga estudyante na pinagmumulan ng katwiran nila.
Alam nyo, ang common denominator ng lahat ng mga bagay na yun ay sarili yun eh. Kaya ako matuwid dahil dito sa mga bagay na ito. Ano sinabi ni Pablo? Ay hindi, itinuturing kong lahat yan ay kawalan. Nang masumpungan ko si Kristo, nang wala na akong ibang katwiran kung hindi siya, nang makilala ko siya sa kanyang, nang malaman ko ang kapangyarihan ng kanyang resurrection, nang makisali ako, nang magkaroon ako ng fellowship sa kanyang suffering. Ito ang buhay pananampalataya, mga kapatid. Yung makita at maranasan natin ang kasapatan ni Kristo. Wala sa atin ang ikakatagumpay natin. Yun ang mga kapatid, yun ang pinagmumulan ng lahat ng ating pag-aalala. Yung pag-iisip na tayo sa ating pamamaraan, na tayo sa ating pagsusumikap, na tayo sa ating diskarte, dun tayo magtatagumpay. Tayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya tayo nag-aalala. Kaya tayo nag-aalala kasi iniisip natin na magagawan natin ang paraan. Ang nag-aalalang tao ay isang tao na nagpe-pretend na sovereign siya. Ang isang taong nag-aalala ay isang taong nag-iisip na siya ang nakapangyayari. Kaya ka nag-aalala eh. Nasa sa akin ang kaligtasan ng mga batang yon. Nasa sa akin ang katagumpayan ng programa na yon. Nasa sa akin ang ikapopromote at ikakatagumpay ko sa aking career. Ano sabi ni Pablo? Yung wala nang masumpong ang katwiran sa akin bukod kay Kristo Jesus. Na ang asset natin sa pananampalataya ay yung ating kawalan. At ang kalugihan natin sa pananampalataya ay yung mga asset natin. Eh kasi magaling ako eh. Eh kasi mayaman ako. Eh kasi meron akong resources. Eh kasi may kapasidad ako. Laging sinasabi ni Jarden, saka ni Daddy, saka ni Mami, at ako rin, na yung mga panahon na, at alam nyo, nagbumukha lang, maaaring paulit-ulit, pero kinakailangan nire-rehearse paulit-ulit ito. Na ang kalusugan ng aming spiritual na buhay ay pinakamalakas nung mga panahong walang-wala kami. Hindi ko pala nakukwento kay Mami at kay Daddy. Yung mga estudyante ko, tuwang-tuwa doon sa kwento ng gluten. Tuntua sila doon pag pinag-uusapan namin yung gluten, yung kinukwento ko sa kanila isang beses yun. Pero alam nyo, walang kapangyarihan yung gluten eh. Walang spiritual na kapangyarihan yung gluten na yun eh. Wala dun eh. Walang kapangyarihan yung kawalan ng pera. Wala doon yung power. Ang kapangyarihan, mga kapatid, ay dun sa kalagayan na lahat ng pangangailangan mo at lahat ng alalahanin mo at lahat ng patungkol sa buhay mo ay isinandal mo na kay Kristo. Nandun ang kapangyarihan eh. Kaya pwede rin nating sabihin na wala din naman ng panlalamig dun sa property. Ang panlalamig ay nandoon sa kaisipan na dahil may property ka na, may magagawa ka na. Ang isa sa mga bagay na nangungulila ako nito mga nakakaraang araw, bago ko kinatagpo ng Panginoon. Naalala ko nung college ako, merong mga kaklase ako na mauupo lang kami sa isang tabi. Magkukwentuhan kami patungkol sa maraming bagay. Tapos as if, magugulat ka na lang yung kwentuhan ay mapupunta sa mga spiritual na bagay. At ngayon, napakarami ko ng kinakailangang kolorete na dapat gawin. Para maisip ko na magmumukhang maayos yung
pagtuturo. Bagamat kinakailangang maghanda, ang isang bagay na pinaalala sa akin ng Panginoon, ang kapangyarihan natin mga kapatid ay nasa Espiritu ng Diyos. Nandun ang kapangyarihan natin eh. Kaya meron tayong bagong battle cry. Hindi step up, kneel. Hindi do better. Surrender. Na ang postura ng isang Kristiyano ay hindi postura ng pagpipilit sa sariling kakayahan. Ang postura ng Kristiyano ay buong pagpapakumbabang pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong kalagayan natin sa buhay natin ngayon. Pero sapat si Kristo eh. Sapat ang biyaya niya. At tinatawag tayo ngayon na mabuhay sa biyaya. Hindi sa sarili nating kapangyarihan, mga kapatid. Hindi sa sarili nating kapangyarihan. Namasumpungan ako na kay Kristo na walang sariling katwiran. Yun ang pinakamalalim na aspiration ng isang Kristiyano. Sa Lunes, babalik po ako sa bukas. Kung may pasok bukas, hindi ko alam kung ano magiging kalagayan ng panahon. Pero alam nyo, bukas, alam nyo kung ano ang pinakamalaking kailangan sa akin ng mga estudyante ko? Ang kailangan ng mga estudyante ko sa akin, suko ang buhay ko kay Kristo. Yun ang kailangan sa akin ng mga estudyante ko, period. Yun ang kailangan sa akin ng aking asawa at yun ang kailangan sa akin ng aking pamilya. Wala akong magagawa na hindi kayang higitan ng Diyos. Wala akong resources o wala akong katalinuhan na pwede kong ma-contribute na wala ang Panginoon. Sa harap ng karunungan at kapangyarihan at kayamanan ng Diyos, ang meron ako ay katawa-tawa. Tinatawag ako ng Panginoon na sumuko sa Kanya. Yun ang panawagan sa atin. Sa pagtatapos natin, ano ang panawagan sa atin ngayon? Pwede mong ipilit ng ipilit na kaya mo. At pwede mong ipilit ng ipilit na nakasalalay sa'yo. Ang kasalalay sa'yo pag-ikot ng mundo. At anong mangyayari? Babawian tayo ng buhay isang araw at ang mundo ay iikot pa rin. Kagabi lang natulog tayo hindi naman huminto ang mundo Lumabas ako dun sa session hall nang mainit ang ulo ko. Meanwhile, yung mga estudyante ko tsaka yung speaker ay talagang kumilos ang Panginoon sa kalagitnaan nila. At alam niyo kung ano ang mensahe sa akin? Hindi kita kailangan para gawin ko yung kalooban ko. Hindi ako nakasalalay sa kapangyarihan mo, JM. Hindi ako nakasalalay sa karunungan mo. Hindi ako nakasalalay sa talento mo. Ang mensahe ng Panginoon ay malinaw. Mahahabag ako sa kung sinong kakahabagan ko at papatawarin ko kung sinong papatawarin ko. Hindi kita kailangan. At luluwalhatiin ko ang pangalan ko sa kalagitnaan nitong mga taong to, with or without you. Sa paligay niyo, kung ganong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran natin, ano exactly ang ipag-aalala ko? Maliban na lang kung meron na akong iniisip na para sa sarili ko na. Kaya ako nag-aalala. Kasi kung ang affection ko, kung ang attention ko, at kung ang intention ko ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ano exactly ang aalalahanin ko? Gagawin niya naman yon. Kung isasama niya ako sa equation, salamat sa Panginoon.
Kung ang pakay natin ay ang kalooban, kaluwalhatian ng Diyos, wala tayong dapat ipag-alala dahil tutuparin ng Diyos yun. Maluluwalhati ang pangalan niya. Pero kagaya ng sinabi ni Daddy, kung meron tayong mga side, ang term ng mga estudyante ko, kung meron tayong mga extracurricular activities, kung meron tayong ibang mga intensyon bukod sa kaluwalhatian ng Diyos, deep inside, nag-aalala tayo kasi alam natin na hindi paparangalan ng Diyos yun. At dahil alam natin hindi paparangalan ng Diyos yun, kinakailangan natin gawa ng sarili nating paraan. Kaya nag-aalala. At sa biyaya ng Panginoon, ibabagsak niya ang gawa ng mga kamay natin. Ano ang paanyaya sa atin ngayon? Ibaba na natin yung ating mga sariling katwiran at ang ibihis natin ay si Kristo sa kanyang kasapatan. At yun ang maging operating system natin araw-araw. Papasalamat ako sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Dahil pinakita niya ulit sa akin yung kasapatan niya. Sa ating pagwakas sa panalangin, hinihiling ko ang ating pastor na wakasan tayo sa panalangin.